Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero uunahin po muna natin ang manalangin upang samahan tayo ng ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama, aming Ama na nasa langit, muli kaming nagpapasalamat ngayong umagang ito. Una Lord, dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng isang pagkakataon Lord para magawa ang lahat, lalong-lalo na ang makinig at mag-aral ng iyong mga salita. Lord, narito po kami upang humingi ng guidance, protection sa aming pag-aaral, upang walang maging sagabal, upang lubusan namin itong maintindihan Lord. Buksan mo po yung aming puso at isipan, Lord, sa aming pakikinig. At samahan mo rin po ako, turuan at gabayan mo po ako, Lord, upang ang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, at muli naming inaangkin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil kasama ka namin. Lord, salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, natapos natin ang chapter 23 na napakaganda ng ginawa. Nitong dito sa 23 si Haring Josiah, ano po ang gaganda ng kanyang ginawa, pinagiba niya mga ribulto, pinasunog niya, pinawasak niya, pinaturog niya yung mga sambahan, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga pader na sinasamba ng mga tao. Ano po? At dito nga po sa bandang huli, natapos na yung paghahari ni Josiah at ipinalit si Joahaz, naging hari ng Juda. At pagkatapos noon, naghari din si King Jehoiakim ng Juda. Pero sabi nga dito sa last part ng chapter 23, ito po yung verse 36, 25 years old si Jehoiakim nung naging hari siya sa Juda at 11 years siyang nagari sa Jerusalem. Nanay niya si Jebida na anak ni Pedaya ng Ruma. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord gaya ng mga ancestor niya. At ito po ang chapter 24 na mga kapatid. Mag-umpisa na tayo. Nung panahon ng paghahari ni Jehoiakim, sinalakay ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Juda at 3 taon niyang naging servant si Jehoiakim. Pero nagbago ang isip ni Jehoiakim at nagrebelde siya laban kay Nebuchadnezzar. Nagpadala si Lord ng mga armadong Babylonians, Syrians, Moabites at Ammonites laban sa Juda para wasakin ito ayon sa sinabi ni Lord na prinoclaim ng mga servant niyang prophets. Verse 3, nangyari ito sa Juda ayon sa utos ni Lord para mapalaya sila dahil sa lahat ng kasalanan ginawa nila o ginawa ni Manase at lalong-lalo na sa pagpatay niya sa mga taong walang kasalanan. Dumanak sa Jerusalem ang dugo ng mga taong ito, kaya hindi na magawa ni Lord na patawarin
pa si Manasseh. Verse 5, nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang pangyayari tungkol kay Jehoiakim at ang lahat ng ginawa niya. Namatay si Jehoiakim at inilibing sa libingan ng mga ancestor niya. Ang anak niyang siya Jehoiachin ang pumalit sa kanya bilang hari. At verse 7, hindi na muling sumalakay ang hari ng Egypt kasi nasakop na ng hari ng Babylonia ang lahat ng dating sakop ng hari ng Egypt mula sa batis ng Egypt hanggang sa Euphrates River. At yan po ang part 1 ng chapter 24, mga kapatid. Hindi rin naging maayos ang paghahari ni Jehoiakim ng Juda. At sinalakay pa, mga kapatid, dahil sakop ito ng Babylonia. Una okay lang, pero nagbago itong si Jehoiakim at nagrebelde siya. At dahil nga sa utos ng Diyos, pinasalakay nga ang maraming mga lahi dito sa Juda, mga kapatid. Yung sabi nga dito, nagpadala si Lord ng mga armadong Babylonians, Syrians, Moabites at Ammonites laban sa Juda para wasakin ito ayon sa sinabi ni Lord na pre-proclaim ng mga servants niyang prophets. Sabi niya, at lalong-lalo na sa pagpatay niya sa mga taong walang kasalanan. Dumanak sa Jerusalem ang dugo ng mga taong ito, kaya hindi na magawa ni Lord na patawarin pa si Manasseh. Dahil nga ito sa kasalanan ginawa, sa mga pagpatay sa mga tao, dun sa labis na ginawa ng kasalanan, mga kapatid. Kaya talagang sabi nga rito, hindi na magawang patawarin ng Diyos ang ginawa ni Manasseh. Mga kapatid, aantayin pa ba natin na dumating ang time na hindi na tayo mapatawad sa ating mga kasalanan dahil sa ating mga ginawa? Siyempre, hindi tayo papayag, di ba po? Gusto natin na mapatawad tayo ng ating Diyos, na may ayos pa yung buhay natin. Gusto natin makapagsisi sa kasalanan, at sa pagsisisi natin dapat hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Baka kung paulit-ulit lang ito, hindi na tayo mapatawad ng ating Diyos. Dito sinasabihan tayo ng ating Diyos na sa paghingi natin ng kapatawaran, ito'y talagang atin ng tatalikuran at hindi na babalikan. Babaunan sa limot. Talagang pag pinagsisihan na natin, iniluhod na natin sa ating Diyos, iniyak na natin sa ating Diyos, dapat ito ay hindi na natin muling gagawin pa kahit kailan. Dahil humingi ka na ng tawad. Di ba pag humihingi na tayo ng tawad, hindi na natin to ginagawa. Di ba talagang ito'y kinakalimutan na natin. So dapat yan ang ating gawin. Humingi ng tawad, pagsisihan ito, at hindi na muling gawin pa. Kalimutan na ang mga kasalanang iyon at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan, pagsunod sa ating Diyos, pagtulong at pagmamahalan, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, kailangan na nating magbago. Kailangan na natin magsisi. Kailangan na natin sumunod ng sumunod sa Diyos. At kailangan na rin nating ihayag yung ating mga naririnig, napapag-aralan, nababasa na salita ng ating Diyos. I-share natin ito ng maayos at totoo, mga kapatid. Marami nang nangyayari. Yung mga nasa Biblia, nababala sa atin na mangyayari, marami na pong nangyayari. At dahil dyan, sign na babalik na ang ating Panginoong Hesus. Ito'y babala sa ating lahat, mga kapatid. Ulitin ko lang,
sumunod sa ating Diyos, humingi ng kapatawaran, magsisi, huwag nang balikan ng mga kasalanan, gumawa ng kabutihan, tumulong, magmahalan, magpatawad at magpakumbaba. At i-share natin ang ating mga naririnig, nababasa na salita ng ating Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos. Kaya tayo magpapasalamat sa Diyos dahil pinapaalalahanan pa rin niya tayo. Dahil mahal pa rin niya tayo. Gusto niya lahat tayo ay makarating doon sa kanyang kaharian. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Muli niyong ihandangin yung mga puso at isipan. Alam ko, I believe na nakikinig ang Diyos ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo. Yes, O God. Hallelujah. Ama sa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming nabasa ngayong umagang ito. Maraming salamat dahil muli kaming inuutusan at pinapaalalahanan na magsisi sa aming mga kasalanan at huwag nang gumawa ng kasalanan. Magpatawad kami, magmahalan kami, magpakumbaba kami. At i-share namin ang aming mga nababasa, napapag-aralan at mga napapakinggan. Ito ihayag namin sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, at sa lahat ng tao. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Dahil sa iyong mga salita, Lord, tunay na binabago mo po kami. Salamat. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga paalala sa amin. Tunay ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po. Salamat sa lahat, O Diyos. Salamat sa pagbigay mo ng isang pagkakataon sa amin lahat upang magbago, upang magbalik loob sa iyo, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. At sa patuloy mong pagbigay ng biyaya sa amin, Lord, kahit na kami nagkakasala, kahit na kami makasalanan. Salamat sa pagpapala, salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat sa pag-ayos mo ng aming mga pamilya. Salamat sa pagtulong mo sa aming lugar at sa bawat bansa. Salamat, salamat po. Thank you for everything, Father God. Na patuloy pa rin namin natatanggap dahil lahat ng bagay ay sa iyo at galing sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Salamat po sa kagustuhan mo na kami maging maayos, na kami makasama mo sa iyong kaharian. Salamat, and I pray na walang maiwan sa lupa sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang salita. Salamat sa kanyang kabutihan. Salamat sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Alam ko, narinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat din sa inyong mga kapatid sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.